Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Ang biyaya niya ay walang kapantay at ang katapatan niya ay laging sariwa bawat umaga. Kay sarap damhin ng mga salitang ito. Bawat pagising natin sa umaga, tunay na ang Diyos, ang kanyang pag-ibig at katapatan ay hindi nagbabago at lagi pang sariwa. Wala na tayong pwedeng isipin pa kundi, thank you Lord for this new day. Thank you Lord for this new life. Thank you for your love, Lord. Kaya tara kapatid, sama-sama nating purihin ang Panginoon sa araw na ito. I'm Deacon Sharon, your devotional leader for today. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Samahan niyo po ako. Shepherd of my soul, I'll give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Beneath the quiet pasture or by your gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face the mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I'll give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Beneath the quiet pasture or by your gentle breeze, the shepherd of my soul is by my side. Should I face the mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Wherever you may lead, I will go. Amen! Purihin ang Panginoon sa awit na ating napakinggan. Nais ko pong basahin sa inyo ang pagbabatayan ng ating pagbubulay-bulay sa umagang ito mula sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. Ganito po ang sinasabi. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. Pamilyar na pamilyar po sa atin ang verse na yan dahil madalas po nating inaawit yan. Ang Book of Lamentation po ay isinulat ni Propeta Jeremiah sa panahon ng grief at national
morning matapos na ang kanilang great city of Jerusalem ay nasira at bumagsak sa mga kamay ng Babylonia. Ang sulat na ito ni Propeta Jeremiah ay naglalaman ng sakit, ng pait at ng dalamhati sa kanilang naranasan. Kaya nga ang title po ng book na ito ay Lamentations. Sa Tagalog ay Panaghoy. It contains laments or loud cries for Jerusalem. Subalit sa chapter 3, ang pinakagitnang chapter ng book na ito, mayroong napakagandang passage about confidence and hope. Biglang nagbago ang tono ng sumulat sa kanyang inihayag. From despair, there is hope. Mula sa kawalan at madilim na panahon, nananatiling God is faithful at hindi niya hahayaan na malayo sa kanya ang kanyang mga anak. Every day, every morning, God shows His mercy and compassion. Ang ilan po sa mga mahalagang salita na nabanggit sa talatang ito na gusto ko pong bigyan natin ng diin. Una ay ang word of hope sa gitna ng sulat ng mga panaghoy ay ang steadfast love of God or the great love of God for His people. God never stopped loving Israel. Kahit nga may mga panahong dinidisiplina niya sila, kahit sa mga panahong humihinto ang mga Israelita sa kanilang pagtitiwala at paniniwala sa Diyos. Kahit na napakatigas ng kanilang ulo at hindi sumusunod ang mga Israelita, mahal pa rin sila ng Diyos. Hindi niya sila iniwan sa sadlak na kalagayan. Ang steadfast love ni God na iyan ay nararanasan din po natin. May mga panahong nakakalimutan natin ng Diyos. May mga panahong sinusumbatan o kinu-question natin siya. Nakakagawa tayo ng mga pagkakasala. Kahit na alam nating mali, tinutuloy pa rin natin. Pero kahit na gaano tayo karumi sa harapan ng Diyos, mahal pa rin niya tayo. Hindi man natin siya mahalin ng buong puso, buong isip, buong lakas at kaluluwa, nananatiling mahal pa rin niya tayo. Minsan niya nang ipinahayag ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Ano nga po yun? Ibinigay niya ang kanyang bugtong anak. Bakit? Dahil, ang sabi, gano'n na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin. Kahit hindi tayo, hindi ako o ikaw karapat-dapat, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Minsan po ginagamit ng kaaway yung mga unworthiness natin para sabihing nagkasala ka na, marumi ka na, hindi ka na mahal ng Diyos, hindi niya nadiringgin ang mga panalangin mo kasi makasalanan ka. Isa pong malaking kasinungalingan yan na ibinubulong sa atin ng kaaway. Maging sino ka man kapatid, mahal ka ng Panginoon. Naalala ko tuloy yung paboritong kantahin ni Dr. Jenny Sedutan, ang sabi ng awit, "Wag kang mag-isip ng ano paman, mga paliwanag mo'y di ko kailangan, at kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man." Ayan, ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Ang pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Pangalawa pong salita ng pag-asa na binanggit sa gitna ng mga salita ng panaghoy ay ang His mercies never come to an end. Unfailing compassion and mercy of God. Ang kabaitan at kaawaan ng Diyos ay laging nariyan. At hindi lang natin ito nararanasan isang beses sa ating buhay. Hindi ito isang buwan sa loob ng isang taon. Hindi isang araw sa loob ng isang linggo, kundi araw-araw. Bawat pagising natin sa umaga, ito ay bago at laging sariwa every morning. Ano mang kalagayan natin, ang Panginoon ay laging nakatingin sa atin ng merong kahabagan. Hindi lang siya naaawa sa panahong mahirap ang sitwasyon natin, siya din ay nahahabag sa atin kapag nakikita niyang tayo ay nagkakasala sapagkat ayaw niyang mananatili tayo sa ganong kalagayan. Kapag tayo ay nadarapa, nanghihina at bagsak na at wala ng pag-asa, laging ang kamay ng Diyos ay handa na tayo ay abutin at ibangong muli. Ang kailangan lang natin gawin, mga kapatid, i-extend din natin ang ating kamay sa Panginoon sapagkat may hirapan siyang abutin tayo kung ayaw naman natin magpaabot. And last, word of hope na nabanggit sa gitna ng sulat ng mga panaghoy. Great is thy faithfulness. Dakilang katapatan ng Diyos. Wala pong expiration or best before ang pag-ibig, ang mercy ng Panginoon sa atin. Ang sabi ng verse, they are new every morning. Lagi siyang available to those in need. Because God is faithful.
Tapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Tapat ang Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin. Tapat ang Diyos sa kanyang pangakong mararanasan natin ang kanyang kahabagan araw-araw sa anumang kalagayan. Mga kapatid, marami po tayong ups and downs. Minsan ay dumarating tayo sa punto ng ang kalakasan natin ay nagfe-fade. Ang lagi lang po nating alalahanin, those who hope in the Lord will renew their strength. Hindi tayo mawawala ng pag-asa dahil alam nating God is faithful enough. Tapat ang Diyos sa kanyang pag-ibig at tapat ang Diyos sa kanyang pangakong mararanasan natin ang kanyang mercies every day. Amen and amen. Manalangin tayo, kapatid. Hallelujah, Lord God, kay buti mo, Panginoon. Ang iyong pag-ibig ay dakila. Ang iyong kahabagan, Panginoon, ay walang hanggan. Dakila ang iyong katapatan sa amin, Panginoon. Marapat lang na ikaw ay aming papurihan at sambahin, Panginoon, dahil sa lahat ng kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Ikaw ay Diyos na tapat sa iyong pag-ibig. Hindi man kami tapat sa iyo, Panginoon, kailanman hindi magbabago ang iyong katapatan. Hindi magbabago kung gaano mo kami kamahal. Kaya, Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo at humihingi ng kapatawaran sa maraming pagkakataon na hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan. Bagamat ganon ang aming kalagayan, mahal mo pa rin kami, Panginoon. Salamat po kay buti mo sa amin. Nawa, Panginoon, patuloy na matunghayan mo kami na karapat-dapat sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong dakilang kahabagan, sa iyong katapatan. Sa lahat ng aming gagawin, saan man kami naroroon, Panginoon, makita nawa, mag-reflect sa aming mga buhay ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa amin. At kami rin naman, Panginoon, ay maging instrumento ng pagpapahayag ng iyong kahabagan, pag-ibig at katapatan sa mga taong nakakasama po namin sa araw-araw. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat, Panginoon, sa araw na ito. At ako din po ay dumudulog sa iyo ng panalangin para sa mga kapatid na kasabay kong nananalangin ngayon. Ang panalangin ng kanilang puso ay dinggin mo po, panalangin sa kagalingan, panalangin sa probisyon, panalangin for wisdom and guidance, Panginoon. At sila din, Panginoon, na nagdadalamhati sa pagpanaw ng mga mahal sa buhay. Panginoon, ang iyong kaaliwan ang patuloy po nilang maranasan. Panginoon, ang mga anak nyo na nangangailangan ng comfort at ng mga kaliwanagan sa buhay. Samahan niyo po sila, Panginoon, at mahigpit mo pong yakapin. Patuloy ang inspirasyon ng mga iyong salita ang maging kalakasan po nila at ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Samahan mo po kami sa araw na ito sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Mabigyan nawa po namin ng kaluguran at papuri ang iyong pangalan. Sa iyo po ang pasasalamat, papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po. Praise the Lord sa araw na ito. Maraming salamat, mga ka-faith, sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Nawa, patuloy po kayong na-bless ng ating devotion ngayon. Magdulot ito sa inyo ng kalakasang spiritual. At kung kayo po ay na-bless, pwede nyo pong i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya at mga ka-faith para marami pang kapatid natin ang makapakinig ng salita ng Diyos. Thank you so much. See you again next Tuesday and every day. God bless po. Bye!